Magandang araw. Balik na naman tayo sa Sir Phil Baman YouTube channel para sa isang tutorial tungkol sa makabagong electronic class record pursuant to DepEd Order 31 Series 2020 and DepEd Order number 8 Series 2015. Pero bago tayo magsimula, kung kayo ay bago sa channel nito, huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button para sa mga notification updates. Nandito na tayo sa ating pangunahing paksa. So ito ay isang electronic class record na aking ginawa para mailapat ang makabagong mga percentages of distribution sa ating new normal education. So itong electronic class record na ito ay halos pareho rin sa ating lumang o dating ginagamit na class record as of last year. Kaya lang, ang percentages distribution dito ay tinanggal na ang periodical test. So ang nangyari, for araming panlipunan, 40% written works at saka 40% performance task. So nakikita natin ang kabuuan ng class record nito. Meron tayong blank box for region, school name, division, district, school ID, school year, grading period. Sa first quarter tayo, grades and section, anong section siya, then teacher, name of teacher, then subject. So bago natin talakayan ang kabuuan nito, punta muna tayo sa tutorial. So ito ang mga important points na kailangan natin sa ulo para sa process ng pag-accomplish ng e-class record. Number 1, use the appropriate e-class record for the applicable subject area. Kasi binanggit ko ito dahil iba yung percentages ng iba namang mga subjects. Number 2, fill in the necessary data in the header profiles. Nakita natin kanina. Number 3, download the official DepEd ESIP1 from LIS portal so that the appropriate LRN and name of pupil will be copied and linked electronically. Talakayin na lang natin yan mamaya. Number 4, unmerge in ESIP1 the LRN and name range. Number 5, place cursor na naralpan e-class record under LRN column pupil number 1. So pagsimula natin yan mamaya. Number 6, type equal sign, then open ESIP1 tab and place cursor under LRN column pupil number 1. Then click enter key to electronically copy LRN. So mamaya malalaman natin yan. Number 7, copy and paste down according to the number of pupils. So ibig sabihin, kung mayroon kang 25, so na-copy ang number 1 hanggang sa 25. Number 8, place cursor na pan ECR under pupil name column. Number 9, type again equal sign, then open ESIP1 tab and place cursor under name pupil column. Copy and paste down according to number of pupils. So doon na ito sa pupil name na column. Number 11, from this, follow the same procedure to the remaining number of pupils in the official list in ESIP1. So tuloy-tuloy yan. Kung ilan yung pupil, the same procedure ang pabalik-balik pa ulit-ulit. Number 12, start supplying scores in white spaces only. Do not change or touch colored spaces. So yun, maliwanag. Doon lang tayo mag-fill up sa mga white spaces. Kasi yung mga colored spaces, naka-formula na yun at naka-set up na. Hindi na kailangan palitan. Number 13, it is assumed that all subjects has 10 weeks per grading period, but you can change the highest possible score as necessary and applicable. So makikita natin naman doon sa column ng highest possible score. Number 14, raw score, weighted average, initial grade, and quarterly grade have nagkulang ng letter E. Ayan. Have your own formulas and order automatic, meaning you will only supply the rating of the written works and performance task only. So maliwanag na yun lang ang gagawin natin. So, punta na tayo sa ECR proper.
So dito, tapos ka ng halimbawa nag-fill up dito sa header profile, pupunta na tayo dito sa pasimula natin. Pero bago tayo kaya ginawa natin ganito para walang tayong manual encoding ng mga pangalan. Ibig sabihin, i-download natin muna yung isip1. So, meron na akong i-prepare na isip1. I-retrieve lang natin. Ito yon, isip1 ng grade 1 ng school ko. Open natin. Yan, nag-open na siya. Yun. So, ito yung na-download ko kanina na isip1. Ito yun. Ito ay sa grade 1. Oh, ito ang katibayan. Generated on Wednesday, October 14. So, kanina lang na i-download. Gagawin natin, ikakopy natin ito. Kakopyahin natin. Copy. Exit natin. Dito. Kakopy natin dito para mayroon tayong pag-reference. So, copy din paste. Ayan. So, nandyan na. Ano lang natin. Ipapalakihin lang natin. Lakihin natin ng konti. Ayan. Yan. Para makita natin. So, yan na ang isip1. Katunayan, ang kailangan natin, hindi natin kailangan sa ngayon itong ibang detalye. Ito lang, LRN at saka pangalan. So, paano natin gagawin? Itong LRN, makikita natin dito sa header board, sa command tab, naka-merge yan. So, ang inuokupahan niyang space ay column A and B. Row 7, column A and B. Pag i-copy mo yan doon, sa ECR, ang mangyayari yan, subukan natin. Ika-copy niya papunta doon. Type equals, then, yan, tapos enter. Babalik doon. Yan. Mabuti, dahil i-finish niya. Kasi nangyayari minsan, hindi siya, kasi kung maliit ang column niya, hindi niya ipipis. Okay, na-ipis niya. Ito namang isa sa name, subukan natin. Ay, hindi. Yun na sinasabi ko. Dahil dalawang column siya, mayroon ito number na yan. Number. Tingnan nyo, number. Yung 0 number yan eh. Kaya lang, hindi lumabas dahil 0 ang ilinagay niya. Subukan naman natin sa name. Copy natin. Punta doon, ito. Then enter. Oh, ang nangyari, pinill-upan niya dito. Dapat wala siyang fill up dito dahil sa scores yun eh. So, buburahin muna natin. Anong gagawin natin para, nag-spill na ang ano niya. Naglagay na ng spill. So, meaning, wala nang gamit yan. So, buburahin natin yan. Ganitong gagawin natin. Ayan, nabura dito. Ganitong gagawin natin. Babalik tayo dito sa isif1. Ito. Gagawin natin yan sila, unmerge muna natin. So, yan. Yan, unmerge na yan. Ang proof yan na unmerge, dahil nasa isang column na lang siya, nasa column A na lang siya. So, pag i-copy mo yan, babalik tayo dito sa ECR. Copy. Type equals, punta ka dito sa isif1. Place the cursor there, then click enter. So, pagbalik yan, yan. So, wala siyang nailagay dito na ibang mga figure, kundi ito lang talaga sa column ng LRN. Punta na naman tayo sa, di pa, para ma-fill up natin ito, gagawin lang natin, babalik tayo dito, subukan natin sa 5. I-unmerge natin itong 1, 2, 3, 4, 5, ito hanggang dyan. Unmerge natin lahat yan. So, hanggang dito sa 1, 2, 1, 2, 1, 436, 19, 0020, ikakopy niya yan. Ganito ang gagawin natin. Balik tayo dito sa ECR. Ilalagay lang cursor dyan, then hintayin na lumabas yung maliit na plus sign. Then drag that until number 5. Tingnan niyo ang mangyayari. Yan, kinopy niya lahat ang LRN doon sa
is if 1. So, balik tayo sa if 1 para naman dito sa name. So, itong name nito, i-unmerge din ulit natin to. Unmerge. Yan. So, nakapwisto na siya sa isang column. Pareho rin dito sa 5, yung following na 5, unmerge natin. So, yan, naka-unmerge na yan. Subukan natin, gawin natin, ika-copy natin ito. Place the cursor dyan sa column ng pupil's name. Type equals. Balik doon sa SF1, place the cursor on the name, click enter. Ayan, pumasok yung pangalan at walang ibang naisulat na figure sa kalapit na cells. Parehong proseso, ilalagay natin cursor dyan, ilagay dito yung cursor na plus sign, drag down. Yan, ibig sabihin, kinapi niya lahat ang mga pangalan na nandoon sa SF1. See? So, madali lang siya. So, ngayon, sa boys pa lang ito. So, kung ilan yung boys doon sa kabila, ay doon sa SF1, hanggang ilan ito? Hanggang 9. So, tapusin na lang natin siguro hanggang 9. So, ang gagawin ito lahat, i-unmerge yan. Hanggang dito sa number 9. Ay, hindi. Tapos na pa. Ay, hanggang 8 pa lang siya pala. Hanggang 8 lang yung boys. So, unmerge yan lahat yan. Unmerge. Ito, unmerge. Balik tayo doon sa ACR. I-click natin ito hanggang 8. Mayayari. Yan. Yan. Kinapi na lahat ng LRN. I-click natin yung susunod. Wala na siyang kakopyahin dahil walang LRN doon sa following row. Ayan. 8 lang itanipe niya. Meaning, ang total niyang lahat niyan. Dito naman sa name, ganun din. Click natin yan. Ika-copy lang niya. Mayroon na siyang pangalan. Ganun din naman ang nangyayari dito sa girls. Punta tayo sa girls. Ito, hanggang 9 siya. Marami-rami. So, hanggang 3 lang. Example natin. Unmerge. Ito rin, unmerge. Para sabay na. Balik tayo sa ACR. Click equals. Type equals. Balik uli doon. Balik dito sa LRN. Click enter. Nakopy na niya. Copy pababa hanggang sa 3. Unmerge natin. Ayan, kinopy niya. Dito ulit, type equals, sign. Punta doon sa SF1. Click enter. Ayan, kinopy niya yung pangalan. Medyo sumubra dahil mahaba. Pwede natin ito paliitin dito. Type lang tayo yan. Ayan, para pumasok siya. Then, plus sign, drag down. Ayan, kinopy niya lahat yung mga pangalan na doon. So, kompleto na. Itong isa na ito, ang sample natin, meron lang tayo tag 25 pupils yan, 1 to 25. So, 1 to 25. Halimbawa, itong girls naman, 1 to 25. Halimbawa, yung pupil na 40. So, kulang ito. Ang gagawin lang is, kahit ilagay lang yung cursor dyan. So, 25, 40, kulang ka ng 15. So, ilagay yung cursor dyan. Command, insert. Command insert. Di ba? Para madali, balik dito. Lagay cursor dyan, magbilang ka ng 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, 15 na yan. Then, command insert, insert row. Ayan, bibigyan ka ng 15 rows na bakante. So, bilangin natin ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yan, kasi sumunod na yung number 9. Gagawin natin, para maging 40 yan, madali lang dito sa gilid, sa number column, gawin natin ganyan. Ito kasing 1 dito, ay nakaano yan, para nakakaman dyan na apostrophe 1. Ibig sabihin, mag-fill in yan ng number hanggang doon sa dulo sa pag-ano natin ng cursor. Ganito. So, lalagay lang cursor dyan, palabasin ulit yung plus sign, drag down hanggang doon sa dulo ng boys. Saan na yung dulo ng boys? Yan, dito. Pag bitawan mo yan, tak. Ayan, 40. Nag-type siya ng 40. So, 40 na yan. Ganun lang ang gagawin pag kulang, pag marami kayong pupil. Sige, balik na tayo dito ulit. Ngayon, sabi ko kanina, itong portion ng row score at sa weighted average, dito sa kabila,
hanggang dito sa initial grade sa quartile grade, naka-formula na yan. So, colored species yan, hindi na dapat galawin yan. So, saan tayo lalagay ng scores? Dito lang, ito lang mga white spaces na ito. Itong tinatakbuhan ng cursor yan, oh. Yan lang sa mga white spaces yan, dyan lang. So, bago muna tayo mag-fill up ng scores, itong 1 to 10 dito, assuming ito na 10 weeks kada subject, o ang subject na ito ay sa isang quarter, sa first quarter, tatakbo siya ng 10 weeks. So, kada isang week, mayroon tayong, bibigay tayo ng written works doon sa mga module, at saka mayroon din tayong performance task. So, may explain na lang mamaya yan sa orientation ng DepEd Order 31, the new grading system. So, assuming, kung halimbawa, ang alalpan ay tumakbo lang ng 8 weeks, so 8 week hanggang 8 weeks lang siya. So, dapat maintindihan natin yan. Pero kung 10 weeks talaga, 10 weeks, hanggang 10 weeks ang mapilapan. So, assuming na 10 weeks yan, 10 weeks, at ating subukan si Bilmuro Crispol Cabalis. So, kunyari, sa first grading, ang mga score niya sa first week, nag-score siya ng 8. Second week, score siya ulit ng 8. Sa third week, 9. Sa fourth week, 10. Sa fifth week, 7. Ang score niya sa written works. Then, sa 6th week, 8. 7th week, 8. Sa 8th week, 9. Sa 9th week, 9. Sa 10th week, 9 ulit. So, sabi ko, 40% ng written works. So, ang score niya na nakuha sa 10 weeks na yan, 85 out of 100 na highest possible score. So, 40% of that, of 85 is 34. So, yan ang weighted average niya for written works. Punta na lang tayo sa performance task. Sa performance task is 60%. So, halimbawa, sa kada week itong nakuha niya, kuha lang siya ng 7, 8, 8, 9, 7, 8, 9, 9. So, ang nakuha niya sa performance task, lumagpas, ay 79 ang score niya. So, 60% of 79 is 47.40. So, ang kabuuan ngayon sa kanyang initial grade, sa 40% plus 60%, dito sa 47.40 and 34 is 81.40. Hindi pa niya grado yan. Ang grado niya ay ito ng transmuted, or binase natin sa transmutation table doon sa DepEd Order number 8. So, ito yung sample ng transmutation table. Pwede naman siguro natin kopyahin dito. Magdaglag tayo ng isang blank tab. Kopyahin natin ang transmutation table. Ito yon. Ay, okay nga. Uy, damok mamantay malamok. Ito yung transmutation table na yan. So, yung 84 na score niya dito, yung 81.4 is 88 ang magiging grade niya. Bakit? Dahil pumasok siya dito sa ito. 81.4. So, 88 yung transmuted grade niya. So, yun.
So, balik tayo dito ulit sa ganun din ang gagawin natin sa mga sumusunod na mga pangalan dito. So, kung ilan yung score niya, dito lang i-fill out or i-fill in sa mga blank spaces na yan. Subukan natin yung pangalawa. So, yan lang ang nakuha niya mga scores lahat. Then, dito uli. Sample, ganyan lang. So, ang mangyayari, ang kanyang score dito is raw score 79 or initial grade. So, ang transmitted grade niya, final grade is 86. So, yun. Madali lang ito. Pag-aaralan lang at i-memorize yung mga procedure. Madali lang siyang mai-accomplish. So, inaasahan ko na magiging madali lang ang inyong paggawa ng inyong grading sheets gamit ang electronic class record na ito. Marami pa tayong sumusunod ng mga class record. Huwag kalimutang subaybay sa Phil Baman YouTube channel. Maraming salamat.